Okay, dun sa first video, pinaliwanag ko na yung pag-setup dito sa master files. Dito lahat na i-setup na dun sa first video. Ito yung medyo matindi ang pag-setup, yung item categories. Kailangan kasi lahat halos na i-setup nyo na ron. Kung may nakalimutan naman kayo, pwede nyong balikan dun at mag-encode kayo ng bagong item. O ganun lang. Okay, dito na tayo ngayon sa video na to. Papaliwanag ko kung paano dito sa supplies inventory. Dito nga pala sa side na to, nilagyan ko na ng parang pinaka-guide. Pagdating sa supplies, may coding. Parang kino-code mo yung bawat supplies. Binibigyan mo ng code. Then, at the same time, nire-record mo kung anong item yung supplies na yon. Tapos sa stock ledger, sa recording naman siya. Or receiving, kung may na-purchase kayong supplies, i-record natin dito sa stock ledger. Siyempre, yung RIS, pag nag-i-issue na tayo, then reporting. Okay, tingnan natin kung ano ba yung ginagawa dito sa supplies. Okay, pag click natin ng supplies, ito yung interface niya. Wala pang laman. Siyempre mag-a-add tayo ng record. Meron tayo ditong navigation button, merong add record, export, delete, close. Tapos ito yung mga i-fill up natin. Supply ID, stock number, category, item name, base unit. Yan. Paano ba gagawin? Click muna natin yung add record. Number 1. No, ganun lang, number 1 lang. Tapos dito mayroong guide tayo na kasi pag nag-add ulit tayo, number 2 naman ang makikita dito. Ano yung next supply ID na ilalagay natin. Dito ang pipilapan lang natin yung shaded ng light blue. Dito hindi tayo makakapag-type dito. Dito hindi yan. Dito lang tayo. Dito sa green, tapos shaded blue. Dito tayo mag-fill up. Ngayon, ano ba yung category ng supplies? Yung makikita nating mga supplies dito na alcohol, ink, ballpen, bond paper, naka-encode na ito doon sa item categories dito sa part na to. Yan, naka-encode na yan dito. Yun yung nakikita rito. 4 na supplies pa lang yung nailagay kong sample. Alcohol, ink, cartridge, ballpen, at saka bond paper. Lalagay tayo ngayon ng sample. Bond paper. Lalagay ko rito. Yan. Kikita nyo, pag click ng category, magkakaroon na siya ng automatic na stock number. Ito yung kanyang number. Coding. Supplies. Supplies yan. Das. PPR. Parang printing. Paper. Das 001. Yan yung stock number ng bond paper. Okay. Tapos ano yan? Ano bang pwedeng sabihin? Bond paper or copy paper, pwede mong lagyan ng A4, GSM 80, o parang mayroon siyang description na. Okay, tapos base niya, unit, ID, ano siya, rim, yung measure niya, yung measure unit. Yan, rim siya. Tapos dahil nag-iimbentaryo ka ng
copy paper, dapat alam mo yung reorder level, yung reorder point. Pag dumating sa, halimbawa, umorder ka ng 50 rims or 100 rims sa isang taon, lagyan mo ng reorder level dito na pag bumaba na siya, halimbawa, ang natitira na lang ay 10 rims. Halimbawa, yan yung pag ang balance mo na lang ay nasa o below 10 rims, 10 rim na lang yung natirang copy paper mo, magno-notify yan. Pag nag-i-issue ka ng RIS, magno-notify siya na nasa below ka na, yung stock level nung copy paper mo nasa low level stock na, i-alert ka niya. Kaya malalaman mo kung nauubos na yung supplies mo, kung ilan na lang yung natitira. Yun yung kagandahan dito, nano-notify ka. Pagpalagay mo na lang na halimbawa 25 rims yung gusto mong ma-notify ka na para maka-order ka ng maaga. Okay, 25 rims yung sa copy paper. Okay na yan, save na yan. Tapos add ka ulit ng record number 2 na tayo. Bawa ano naman, alcohol. Yan yung alcohol, lagyan mo lang dito alcohol. Basta alcohol lang. Tapos bottle, lagyan mo ng 10 bottles yung reorder level mo. Yung reorder level mo nakadepende yan sa needs mo. Halimbawa, kung po-procure ka ng 1 year, siyempre alam mo dapat yung magiging stock mo, kumbaga nakukonsume mo sa isang taon. Basta yung reorder level, pag bumaba ka dyan sa 10, manonotify ka na. Okay, close ko na to. O ganun lang yung sa supplies. Napansin nyo, nag-set up lang tayo rito. Pwede nating balikan. Tapos tingnan natin sa first record, meron na tayong bond paper, naka-set up na siya, may reorder level na rin. Tapos sa next record, yung alcohol, close na. Kung ngayon mayroon kang na-procure na copy paper, dumating na, i-record natin ngayon yung copy paper dito sa stock ledger. Ganito naman yan. Siyempre meron ka ng basis dyan, yung siyempre kung ano yung na-purchase nya. Pwedeng may delivery receipt, inspection and acceptance report, or invoice, delivery, yan, PO. Kung gagawin natin dito, mag-a-add tayo ng record. Okay, click lang yung add record, tapos transaction type, purchase, kasi may nabili ka. Yan, tapos supply ID, yung makikita nyo rito may dalawa ng item kasi nag-encode na ng supplies dun sa unang coding. Dun sa coding pa lang mayroon ng bond paper at saka alcohol. Siyempre pag marami ka nang naka-encode dyan, marami na yung makikita nyo item dito. Kung meron kang 50 items na supplies, 50 items yung makikita nyo rito. Bond paper yung dumating. Yan, click na natin yung supply ID, bond paper. Okay, kailan dumating? Siyempre re-record mo yan. Dumating ng May 25. Ilan yung dumating na bond paper? Dumating pagpalagay mo na 50 rims.
Yun lang. Yung out, hindi nyo i-encode yung out. Nalagyan ko lang ng kulay pero hindi yan. Ganito. Parang ilagay nyo rito, delivery receipt, number, 123, or invoice number. Depende dun sa document ko ano yung, para reference nyo lang. Or IAR number, 123. Depende kung ano, basta PO number, kung ano yung document na meron kayo para may reference lang. Sa supplier, sino yung supplier? Yun, mayroon tayong ABC, XYZ. Ganun lang, nag-a-add lang tayo ng supplier. ABC, kasi ano ba yung supplier dito? Yan dito. Kasi kanina hindi ko napakita yata. Ito yung supplier, dalawa. Ganun lang. Kaya nandito ngayon, bawa si XYZ merchandise, unit cost 50 rims. Ilan yan? Magpalagay na lang natin na 50 times ilang bang yun rin, magkano ang presyo ngayon ng copy paper, hindi ko alam. 50 times 100 na lang. Di 5,000. 5,000 yung unit cost nya. Okay, dumating rin yung alcohol. I-record din natin yung alcohol. Add record, purchase ulit, alcohol naman, transaction date 25. Ilan yung alcohol na dumating? 50. Alcohol na reference namin, DR number, delivery receipt number, ganun lang. Kung ano yung meron, PO number, IIR number, invoice, supplier, si ABC naman. Yung quantity, kano bang alcohol, 50 times 50 pesos halimbawa, 00 25 25. Okay na, mayroon na tayong stock na copy paper na 50, bond paper. Mayroon din tayong 50 na alcohol. Close na natin. Ngayon, i-record lang natin yun. Makikita na natin dito yan sa, tingnan nga natin sa stock ledger. Export natin. Yan. Export. Makikita natin dito sa Excel. Yan, may Excel file tayo dito. Balakihin lang natin. Yan, item ng alcohol, may 50 na tayo quantity. Bond paper 50 rin. Di ba madali lang, makikita natin yung quantity niya. Okay na, nandun sa export. Sa stock balance din, ganun din yan, may export din sa Excel. Ito rin lang yan, para kung gusto mo lang makita na mabilis. Bond paper, supply ID 50. Okay, yun lang yun. Tapos ngayon mag-i-issue ka ngayon ng RIS.